Alam mo nung una kong kagat niyan, sarap-sarap ako. Sabi ko, May egg! Game na? Okay, so na yan para. 3, 2, 1. This is Casey, your 30-something panganay from Cainta Rizal, challenging myself, trying to figure out and to unf his life, family, function, fitness, ano pa ba, faith, finances. So let's see yung journey natin this 2025, but let's see what happens. Alright, so let's go. Welcome to UNF My Life. We have a very special guest today. I'm Casey Kaasi. Kasama natin ngayon. I'm Shella Astudillo. Mom of one, 10 years old na siya. ECE graduate, by the way. No? ECE graduate. Ang first work ko is sa Hyundai as a sales agent din. Tapos, 6 months lang ako doon and then nag-apply na ako sa Solar Entertainment. Doon ko na-apply yung pagiging ECE. Ngayon ko nalaman na nag-sales ka pala sa car. Sales muna ako. 6 months lang yun. Yung first job ko is doon ko nakilala si Michelle Astudillo. So my first job was in Solar Entertainment Corporation sa may Antipolo siya. Yes. Okay? So ate, yung first question ko, paano nga ba tayo unang nagkita? Kasi I feel like yung sa office, nung first day ko wala ka pa nun di ba? Yes. Ano yung parang first impression of each other? Time na yun. Kasi Wala akong pake. Wala akong pakialam kung may bago wala dyan. siyang impression sa akin. Kung bago siya dyan. Basta, ako kasi, pagdating ko sa Solar, akong station nun is ETC. So, ang Wala natin ETC... magandang. Hindi, wala naman sila. Wala na sila ngayon. So, madami siyang load. So ako, as a broadcast switcher, so, kailangan ko muna siyang i-check. Wala akong pakialam kung sino yung mga nandyan sa paligid ko, kung may bago ba siya. And that time, akala ko, since second shift na ako, 2 p.m., akala ko siya is from production. So, hindi siya switcher. Okay. So, yun for ang our akala audience, ko. ano daw yung production? Production, sila yung gumagawa ng mga plugs, sila yung mga nag-e-edit ng mga videos na i-ere. And then, ang switcher naman is kami yung naglalatag ng program. Sa technical part. So, kumbaga para siyang playlist, kami yung gumagawa nun. So, dudutong ako na lang yung sinabi niya. So, during her shift, and that was my second day, I was in sports, siya nasa entertainment na channel. So, nung time na yun, I think, I'm not sure if parang peak ng Glee yun, or yung tipong pumasok si Charis Pantenko sa Glee. So just like Filipino Pride, what's up? The reason why madugo yung channels na hawak namin that time kasi maraming commercials. Saka marami siyang live shows kasi kasagsaga din ng American Idol yun. On my end naman, Solar Sports siya. So marami ring live show ng boxing, basketball, golf, yung mga ganyan. As a typical curious fresh graduate, nalapitan ko siya. Sabi ko, hi, ma'am! Kasi guys, boss ko talaga siya when we were starting. Siya yung mentor ko sa first work. So, lapitan ko siya. Tapos parang, guys, alam niyo ba, ganyan, head to toe. Tingin niya sa akin, tapos trabaho siya ulit. So, true enough, talagang focus talaga siya sa work. Kasi akala ko talaga, production siya. And then, dun niya lang sinabi, ay, hindi po. Bago po ako switcher, ayan. So, yun na. Yes, tapos kinulit ko na siya na kinulit para pansinin niya ako that day. Ayan. Any funny or awkward moment na you can recall? Medyo kinakabahan ako, tinanong ko sa kanya to. So, nasa station ako, and then may dala siyang wipes. Tumae ka, no? At ang sagot ko ay, bakit? Ano nag-start yung magiging closeness namin. And take note, alam nyo ba na umalis ako sa Solar, sinundan niya ako. Hanggang dun sa bago kong company na nilipatan after ng Solar. yes. Yun nga lang, na-overqualified. Masyado kasing ginalingan yung interview. Ito kasi yung mentor ko, so kailangan nagalingan natin. Akin would be, so I keep it to myself. Then when I started, yun nga, yung that hallway incident, sabi ko parang, okay, I could be at ease with this person kasi parang hindi siya ganun kaseryoso. Kasi parang kasi magaling talaga siya. Wow, di naman. Na parang yung station nila, kumbaga, andun yung talagang hasang-hasa nung mga time na yun. Nagkaroon ba tayo ng disagreement nung nasa work tayo sa Solar? Parang wala. Kung meron man, parang petty lang, yung sa schedule. Kasi nagugulat ako. Wala siya sa... Wala guys!
nagulat ako, lalabas yung schedule namin. Wala siya sa office, pero naka-schedule na siya doon. Yung mga Oo. OT. Agawan kasi kami guys sa hotel kasi alam mo na sa mamamayan na kailangan mabuhay at nagbubuhay ng pamilya. Kasi guys, yung schedule namin na yon, usapan na namin, pag ETC ka lang, ETC ka lang. Sa amin lang talaga dapat kung sino yung kapalitan ko doon. In all fairness, kaya I feel like they also had that dynamic. Kasi nung sa channel nila, guys, doon talaga parang, kunwari, if today is, ano ba nga, Saturday. Tapos na hanggang next Saturday yung nakaschedule. Ganun sila ka-advance mag-work. So I feel like they're also protecting that kind of dynamic. So we're na, baka kasi pag pumunta ka doon, mag-relax ka lang kasi technically parang wala ka nang gagawin. So whereas sa amin, sa channel ko, ganun din naman kami, pero not that advanced. Correct? Kasi sobrang dami ng sobrang dami ng ini-ingest nyo or inaano nyo na program. Exactly. Kasi siya ang bilis magbago. Kasi yung sa akin kasi sports siya. So, for example, nagkaroon ng live NBA, meron pa yung replays, boxing na mga laban, na tumitigil talaga ang Pilipinas, nanonood talaga siya, holiday siya. So, na-experience mo ba yun? Yung laban niya na yun? I think, yeah. I think yun yung nagustuhan ko sa work. I have to coordinate with other channels. Yeah. Yung 3 big networks. Parang, kailangan quality, tapos ikaw talaga yung middleman of everything. Yes. So, ano yun, kapag yun talaga ang palabas, is yung laban na yun. As in, almost 48 hours kaming gising. Exactly. Tapos ano pa yun? Live, replays. Walang uwian yun, guys. Ganun siya. Diba? Ikaw, ano pa yung nagustuhan mo sa work natin before? Yung time, yung ambience, kasi ano lang tayo solid lang tayo din. As in, tayo lang talaga. So, kumbaga, meron tayong teamwork doon sa ano na yon, sa place na yon. Kasi kapag, Ate Shella, tapos ka na ba? Ako naman. Parang ganon, may bigayan kasi siya. Ko rin nakita yung camaraderie ng mga tao na, yung ang hilig, I don't know, I feel like ginagawa namin sa lahat. Pero doon kasi literal na parang share talaga kami ng food, bawal may iwan. Doon siya nagkaroon ng utang sa akin ng spaghetti. Kasi doon niya alam yung spaghetti ni mama. Pagdarating na yan ng shift namin, pagsabay kami na, may dala ka spaghetti. Doon nag-umpisa. Doon natin niya, hi mama, salamat sa spaghetti. Thank you, tita. I think yung sa akin, nung magkaibigan na tayo, yung time na nung umalis ka, you allowed me to follow you. Kasi may mga tao kasi na hindi magstay ka dyan kasi work mo yan. Pero siya, willing siya na kung saan siya, dalhin niya ako doon. And I feel like yun, parang it's a forecast of how our relationship is in the future as well. Tapos natuwa din ako kasi hindi ako friendly. I don't know if you know this already, yung pinakauna kong inaanak is anak mo. And eventually, doon nakita ng mga tao siguro na parang, okay siyang godparent. So, na-invite na tayo sa mga binjag. So, dumami na sila. So, si Russell pala ang may kasalanan. Ano naman yung something that annoys you about me? Sa'yo? Parang... Kahit the littlest things. Kasi ako may listahan ako. Hindi kasi si Casey, mabait naman talaga to eh. My sister's will object. May saldik. Ako gano'n yung saldik na yun. Sabihan mo siya, pero, i-absorb niya yung sinasabi mo, pero ang masusunod pa rin, yung gusto niya. Ganon siya eh. As a Virgo. Kahit sabihin mo, Casey, hindi, ganto. Hindi may ribat pa rin siya sa akin, hindi Ate Shella, kasi ganito, yan, ganyan yan. So, masusunod pa rin yung kanya. Oo. Pero that was when I was younger. Pero nagbago naman na siya. Ay, wow! Siguro, I think that's that very surface level lang kasi yung something that annoys me about you. Kasi siya, again, if you get to know her, mami-misinterpret mo talaga yung pagiging frank niya, tsaka yung pag-eye roll niya sa'yo. Ganun lang talaga siya, guys. Tanggap ko naman siya. Tanggap namin siya ng mga mahal niya sa buhay. Pero deep inside, she really does have a very good heart. Ayaw niyang may papasok nang hindi niya kasundo. Her friend, ayoko na pinagtanggol. Ayoko na misinterpret siya ng ibang tao. Whereas, it's very easy to misinterpret those kind of personalities. Kasi guys, yung iba, alam mo yung, pag nagsalita ako, normal sa akin. Pero ang dating sa ibang tao, bakit? Oo, ganun siya. Kaya I feel like very important
even sa friendship, no, yung tipong nakuha mo yung consent, on paano kayo mag-usap. Oo. Kasi for us, kaya nga 'di ba pag may parang mga bardagulan session, kami okay, pero pag may stranger na magbabardagulan sa amin, parang why? Tapos pag mag-uusap kami na kami, ano yun, like walang filter talaga yun. Pero pag may kasama na kaming iba, medyo, yun lang, tatatapikan na kami parang, uy, gano'n, di ba? Kasi we wanted to protect each other. Like, kasi Yes. syempre, as you enter the industry, kailangan andun pa rin yung professionalism sa mga bagay-bagay. Correct. Oo nga, paano ka ba napunta dito sa insurance industry? Kasi di ba galing tayo ron sa work? Oo. Di ba? Same work, tapos di ako natanggap sa work mo before. Oo. Ayan, for good reasons, I feel Oo, like. tapos napunta ka ng HP. Tama ba? Yes. Gusto ko sa bagay, iba na siya Oo, rin siya. iba na rin siya. Sorry Oo. ha. So, yeah, napunta ako sa IT. Then, I Oo. worked there for, I think, almost 2 to 3 years din. So, I really do love that career. Somewhat similar siya to yours. Again, pinapattern ko lang yung mga career choices ko sa mga tangang importante sa akin. And of course, pati sa mentor ko dati nung college, no? Si Kuya Yuki. Hello, Kuya Yuki. Ayan. So, nung time na yon dapat, mag-ano talaga ako. Either magka-telecom ako, or broadcasting pa din. Hindi, kasi that time, di ba, nung time natin na nasa broadcasting tayo, kasagsagan ng gulo sa Middle East, Oo. di ba doon malaki yung pay? Oo. So, in my mind, either lipat ako ng IT kasi mas malaki yung pay doon, or mag-ibang bansa ka. mag-ibang bansa ako sa FW. Kaya nung time na nag-start din ako medyo nakakaipon na, nag-Singapore kami kasi yun yung as IT, feeling ko doon yung next na pinaka-okay. Kasi nga, panganay kasi ako sa magkakapatid. So, parang ini-embrace ko lang yung privilege and responsibility to help out, no, yung parents natin, ganyan. Kasi sobrang, very grateful ako sa mga natulong ng family natin. So, for me, I think it's but natural to give back. Diba? So, yun, hanap ako ng more work. At that time, medyo nagiging uso na yung insurance. So, wala talaga akong intention of joining the industry. Gusto ko lang mag-start mag-ipon. So, syempre nag-start na yung tipong mga employee engagement sa mga companies, di ba? So, may nag-join sa amin ng gano'n. So, nag-post lang din ako. Meron po ba akong mga friends here, crowdsourcing. Kami naman nag-reply. Then, that one mentor ko nung college, si Kuya Yuki, naging client niya ako. Okay. Yes. So, client ka muna. Yeah, client muna ako. Okay. Then, eventually, nung they deliver kasi a policy, discuss nila sa'yo yung kinuha mo, and what I like about it, kino-customize nila yung policy. Kasi sa lahat na nakausap ko, yung customization na part, doon ako na-buy-in. Yes. Ikaw, paano ka na-join sa insurance industry? Kasi may makulit sa akin nung time na yun. Ano lang kasi siya. Sabi niya lang sa akin, ate, tara meet tayo sa Cubao. Coffee tayo, dinner, ganyan. So sabi ko, sige, tara. So, syempre, kasi friend, di ba, na-miss ang isa't isa. So, go naman ako. E di kita kami sa Gateway. And then, dinala niya ako sa Peri Peri. Yeah, Peri. Dinala niya ako doon, after namin kumain, naglabas na siya ng papel. Yung stash. Oo, yung sticky note. Wala pa akong budget. So, wala akong budget. So, ginawa niya, hindi niya ako talaga iniwan. Budgeting, hanggang sa nakita namin na may money. Na hindi ko lang alam kung saan napupunta. So, sabi niya, ate, why not start mo na tong policy mo para sa educational fund ni Manirasan and then protection mo, ganyan. So, nag-agree kami. And then, after niya ako maging client, tinanong niya na ako, ate, baka gusto mo rin i-try yung ginagawa ko. And she said, Sabi ko, no. Nag-refer na lang ako sa kanya. Tuloy-tuloy pa rin yung pag-i-invite na sa akin sa career orientation. And then one time, after 3 years, kasi yun yung nag-aaral na si Russell. So, as a mom, lahat yan naka-breakdown, lahat na expenses naka-breakdown. Pinagsasama na namin yung sahod namin ni Adrian, asawa ko. So, nagna-negative pa rin. So, sabi ko... Sabi mga moms, talagang binibreakdown talaga lahat. Sabi ko, ba't di ko na kaya i-try yung ginagawa ni Casey? Baka ito naman na yung time na kailangan ko na ng extra income. Okay. Tangko na siya. Actually, ayaw niya na ako ipa-join eh. Noong time na yon, nung nilapitan ko siya, magba-birthday na.
Ako ba, ikaw? Ikaw, Ako, September. oh yeah. So ako Oo. pala yung ginamit mo nun. And Hindi kasi sakto. sa isang coffee shop may libre din kasi na ano. Saka yung sa drinks, diba, pag birthday mo. So I think we partially celebrated also that day. So parang second reunion namin yun. Imagine after 3 years, second reunion, no? Ayan. Kaya ako naman din siya yung unang naisip ko noon. At ayoko na siyang papuntahin after 3 years. Ako siya naisip na offeran or hindi actually offer it. My goal really that night was really to catch up. Tapos nung nag-uusap kami, by the way guys, remember ha, mas nauna siyang nag-work sa akin. Like, damayan talaga kami. Pag may nalaman ako, share ko sa kanya. Pag nalaman siya, share niya sa akin. Just like yung with our careers, diba? So that time, siya talaga yung unang-una kong naisip na kung meron man dapat makaalam nito, unang-una siya. Diba? Tsaka siya talaga yung pinakamayaman kong friend. Wow! Okay, pinakamayaman kong friend do. Tapos, afterwards noon, kaya ako naman siya ini-invite to join. Kasi sabi ko nga, diba? I really like to have my close-knit circle of friends with me wherever I go. So, kung may friend man ako na I feel like would go to this career, siya isa talaga sa mga inisip ko. So, in my defense, the 3 years, sabi ko na siya pinapago. Because I understand how hard it is for moms, especially sa mga first-time moms, especially yung, tawag doon sa first 3 years, yung matutong magsalita, doon siya build yung ugali niya. Very crucial yun. Sabi ko, sige, wag na muna. So, nung nagtanong siya kung pwede na siyang mag-join, ang iniisip ko talaga is naman yung inaanak ko, talaga ba gagawin mo to? Kasi being a financial advisor, it will also take time away from your family to serve other families. Ano yung malaking changes na nangyari sa'yo? I think somewhat similar. Yung tipong, kung medyo goal-driven kang person, dapat growth-driven ka din, diba? So, ayoko nung routine yung ginagawa. Tapos doon ko rin na-realize na hindi ako pang cubicle. I love all the jobs and careers that I've been to. Pero as time goes by and as I matured as a person, I like the freedom of going out and about, even as introvert. Kasi na-explore mo yung mundo. So, and this career allowed me to do that as well. Kaya din very important yung pipili. For example, if you do decide to get your own insurance policy, very important yung life insurance agent na kukunin mo. So, just like pag, di ba, for moms, meron kang favorite mong pedya na go-to. Meron kayang favorite na OB. So, very important kasi partnership siya talaga at the end of the day. What's one thing about the insurance industry that surprises most people? The closest career that I could think of that is parallel to what we do is yung pag-aartista. Paano pag-aartista? Hindi kasi, for example, di ba ang artista, hindi naman sila fixed income. It's project-based. Di ba? So, just like us, hindi naman tayo fixed income, it's commission-based. Yes. So, ang pag-aartista, may glitz and glamour din siya that people see. Same with our career. May glitz and glamour din siya. Ang mga artista, nababash din. Diba? Kasi as public figures, ang mga insurance agents, nababash din. Because of, again, different opinions and valid opinions from different people. And that's normal. Correct? Kasi yun yung parang hazard, I think, of both industry. Pangatlo, both kind of work allows us to travel. Yes. Correct? Both kind of work demands growth from other people and demands giving back to the community that also best serve them as well. Diba? So, yun yung I feel like na nakaka-surprise. So, kung gusto mo mag-artista at di ka pinalad, mag-insurance agent ka. Next naman is, if you could go back and start your career again, would you still choose insurance? I think yes. Ang end goal ko kasi is una, magkaroon ng lahat ng tao, magkaroon ng lifestyle na parang tara na. Tara na, yes. Diba? Yun yung pagkakatawa namin palagi. Pag sinabi ng mom mo na, tara, Hong Kong tayo. Tara tayo Hong Kong. Pag sinabi ng... kain tayo sa ganitong restaurant. Tara. Tara na. Diba? Pero di mo kasi siya magagawa if una, hindi ka financially capable. Yes. Diba? Hindi mo rin siya magagawa if hindi ka naturuan paano mag-ipon. Hindi mo rin siya magagawa pag baon ka sa utang or sakto lang yung income mo sa buhay. Mo. Diba? Yes. Ikaw, would you still pick this career? Yes, oo. Pero kasi iba kapag once na nandito ka na sa industry na to. Kaya nga lagi sinasabi sa atin, diba? Nandito ka na, galingan mo na. Tsaka kasi ang insurance
company, ang insurance industry is, lalo na yung company natin na sobrang generous, nung branch natin, sobrang maalaga. Wala na ako ipapalit pa na career dito sa insurance na to. Ano yung mga memorable client mo? I think babalik ko sa yung question. Bakit? Because my memorable client is, I think, nung first death claim. So, ano yun? Oh my God, Ate Pearl! Kinakilabutan ako. O siya, na you don't have to be a believer to know that it works sa'yo. Sa akin, yung recently, yung kay ate, na ako mag-process. Ako mag-process ng death claim niya, yung critical illness, niya, no? And, ang masaya dun kasi, na-i-deliver. Yes, Na-i-deliver namin talaga dun sa relative, sa mga beneficiaries niya, yung coverage na kinuha niya. Yung reply nila sa akin is, Ate Sheila, thank you so much. Ilang beses kang nagparit-parito sa bahay para kunin yung mga requirements, laging pangangamusta, super close na nakakabigla. Nabigla silang nawala. So, and I feel like yun din yung beauty ng career na nagkakaroon ka ng mga newfound friends from new people. How did your family feel na nag-shift ka ng career? So, hindi sila todo support kasi syempre, insurance Bakit pumasok ka ng insurance? Nag-aral ka ng 5 years tapos pumasok ka ng insurance. Nag-insurance agent ka lang. Dalang. Yung parang, lang. So, medyo nakakaano siya, nakaka-hurt. Pero kasi, kami na as agent, as insurance agent, no, iba yung feeling kasi namin na kapag nagagawa namin yung trabaho namin, yung willingness namin na tumulong sa ibang tao. So kapag once na may nangailangan, kahit go pa rin tayo. Ngayon naman, nakukuha ko na yung support ng family. May i-refer ka agad. I think they're just really worried about us when we started to make the choice to shift industry. So, I understand. Kasi parang, alam mo na, typical parents, they really do wanted the best for you. And they don't just want to see you fail. Has our friendship been tested by anything? Dumating din sa, parang, may mga negative na sinasabi na, mga ganyan. And then, syempre, friend ko si Casey. Noon, ano ba nangyari, ganyan. And then, sabi ko, ang ginawa ko na lang, kinausap ko siya. Dito lang ako. Dito lang si Ate Sheila. Pag once na may kinailangan siya, go pa rin ako. Kasi kaibigan ko siya. Siguro yung sa akin, yung start namin mag-work ulit together because parang medyo nag-switch kami ng dynamics. So, dati siya yung mentor ko, nagpalit. So, parang ako na yung nag-mentor, siya naman yung mentee. So, doon ako nag-struggle kasi parang, hello, ito yung nag-mentor sa akin before tuturuan ko siya. I would also agree na yung communication, very, very important siya. Yes. Tapos, ang drama din namin pareho nun diba? Nag-iiyakan kami every time nag-uusap kami. Ay, naku, alam niyo ba si Casey noon? One time, nausap niya ako ng morning, hanggang gabi umiiyak ako. Kaya kapag once na may magpapa-one-on-one na sa kanya, naku, i-ready niyo na kasi hindi kasi siya, ipaparealize niya talaga kasi sa'yo kung ano yung sitwasyon, kung ano yung dapat na gawin. Kung ano yung, doon kasi parehas naman kami kapag once na may mali siyang nagagawa. So, inaano ko naman siya. Tinatap ko siya, Casey, tama na. Parang gano'n siya. I think we value. Yes. Yung friendship natin. Over everything else. Ganyan. On a lighter note, okay, 3 words to describe me and 3 words to describe you. Ako muna. Describe mo muna. Ako muna? Ikaw muna. Kasi, bimpo. You know. Abangan ako sa mga next guest natin. Oh my God! Una, bimpo. Alam mo nila yan. Pangalawa, buhok. Pansin nyo naman siguro. Kayo na pinakawakan. Pangatlo,
Puso. Eh, Binawi ko nila! Si Casey, ano? Wives. You know! Second, wives pa rin. Uy, grabe ka sa wives! Hindi guys, kasi pag si Casey Oh my talaga, Uy, pag si Casey talaga, wives. Yan ang ano sa kanya eh, wives. okay, go. Pangatlo, syempre, mabait naman to si Casey. Paano? Malapitan, madaling Sige, bilang hatakin. babain na, Oo. babain. Madaling siyang hatakin. Kumbaga, isa rin tong kalad-karing kaibigan. So, if you were in deserted island, ano yung magiging roles natin doon? Ako siguro as ate pa rin. Mhm. So, poprotektahan pa rin kita. Aww. Kasi, mas kita. I feeling ka rin sa island, you will be the one who's cooking. Oo, syempre. Parang sa amin talaga, pag magkasama kami, siya talaga yung parent. Exactly. Yeah, siya talaga yung tumatayong parent sa amin. Feeling ko naman ako yung dahilan. Ba't ako nagiging sa island? Oo, kasi ano to eh. Kung meron man akong known na weakness in life. Diyos ko, wag mo anuhin to sa mga lugar. Yes, geographically Ay. challenge. Yung tawag sa Guys, medical diagnosis. Ortigas at Bulacan, Magkatabi lang. Pag if you were to start a business together, ano tingin mo yung parang perfect business for the both of us if mag-venture tayo into something else? Kasi isa lang naman yung pinagkakasundo natin. Ano? Coffee. Coffee. Oo. Mga coffee lovers. Yes. Actually, recently lang ako na-introduce properly nung nasa Malaysia. Kasi talaga ako coffee drinker. Nag-start lang ako mag-coffee nung 30 years old ako. Paano ako nag-start mag-coffee? Nung nag-start ako dito kay Pro. So sa ganun, same season lang din. Kasi default nating order, di ba, Java chip? Parang, as non-coffee drinkers, Java chip lang talaga, Java chip. Java chip. Ngayon, nag-ano na yun. Nag-explore na, nag-Spanish latte na. Yung mga pa-oatmeal na. Nagka-customize na ng kape. Nagka-customize na. Pero for me, ang masarap na coffee sa Philippines, alam yung Kwan? Sa Davao? Ay, oo! Di ba? Ang sarap nung sa Kwan. Yun. Seryoso na to this day, yun talaga yung, if I'm going to a coffee shop, Oo. Kwan talaga yung basihan ko. Grabe yung nila, yung timpla ng coffee nila. Yes. Kung may tatalo man doon, siguro yung kape sa Malaysia. Oo. Convention Center. Mm-mm. Yung coffee na yon. Ang sarap din nun. Grabe. Kasi siya, like, hindi siya matapang, pero hindi ma-appreciate mo yung tapang. Oo, hindi siya yung, kasi may mga coffee na matapang na after mong inumin, talagang yung palpitate mo. Oo, tsaka yung asin. Sobra, oo. Pero kasi yun hindi, matapang siya pero hindi ka, walang palpitation, Yes. walang acid na mararamdaman. As in, para kang maa-addict eh. Okay. Ano naman yung funniest or recent natin na nakakatawa na experience recently sa buhay or career? Kasi normal na sa atin eh. Oo, normal na kasi siya eh. So, nakakatawa lang talaga pag magkakasama kami. Magulo. Pero masunurin. Pero masunurin. May seryoso, pero karamihan is funny kasi dinadaan lang natin sa sa tawa eh. Could switch life for a day. What's the first thing you would do? Siguro sa akin, gagawin ko lahat ng bawal gawin namin ni Russell. Russell and the MC are watching, you know what to do. Ako, Prepare saan si Mama ulit ng spaghetti. Oo. Spaghetti ni Tita. Namimiss ko na. Oo, mapaluto ko siguro. If you could give one piece of advice to someone navigating friendship and business together, what would it be? Have a certain set of expectations and values na hindi nyo i-cross pareho. And ipa-follow nyo. Okay. Yun. Ikaw, te. Ako sunod ka lang sa lahat ng sasabihin and then ng mga mentor natin. Yeah. Kasi hindi naman nila tayo dadalhin doon kung hindi ka naman nila ipapahamak. Yeah. Dati is mataray, ganyan, masungit. Pero gusto ko yung kapag once na nawala ako, yung makita ko na lahat sila nandyan, sama-sama. And, shucks, ba't kinikilabutan ako? Yung maririnig ko na madami natulungan si Sheila, marami siyang
napasayang tao, mga... And you, ano naman yung Siguro- legacy? My own legacy, pero yung the legacy ng mga tao, narakutin yung legacy nila sa atin, na hindi siya matapos sa atin, sa Yes. mga direct natin naka-work, second, third degree, fourth Mm. degree siya, na yung ripple effect ng purpose natin as people would go bounds and beyond what we could ever imagine, na yung mga tao talaga malive nila yung mga buhay na deserve nila. Yeah. I think for me, talaga yung bottom line ko on life. That concludes our podcast for today. Ayun! Salhain mo na kami. May nakuha kayo. Yes, so kain muna kami. We'll see you guys next time. Again, this is Casey Kaasi. And this is Shella Astudillo. See you in the next episode of Unf My Life. Thank you. Bye-bye.